1 taon bago ang gabing iyon, tinangka nilang yurakan ang aking pangalan sa gitna ng milyon-milyong tao at itapon ako sa putika ng kahihiyon. Ngunit ngayon, habang pinapanood ko silang lumuluhod at nagmamakaawa sa labas ng aking opisina, ang tanging kaya ko lamang gawin ay numiti ng tahimik. Ang imperyong binuo nila sa ibabaw ng kasinungalingan at tugo ay gumuho sa loob lamang ng isang iglap ng katotohanan. Isang hamak na pulubi na napulot sa lansangan ngayon ay nag-aabalang magsuot ng peking korona sa pamilyang Salazar. "Get out of my sight before I throw you out like a stray dog!" Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na latigo na pumalo sa gitna ng marang, yang grand ballroom. Nabalik lamang ang aking ulirat sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang malagkit at mainit na likido na dumadaloy mula sa aking balikat, pababa sa telang puti ng aking suot. Ang buong paligid ay biglang natahimik, tanging ang musika na lamang ng Grand Orchestra ang patuloy na tumutugtog habang ang lahat ng mata ng mga elite sa Maynila ay nakatutok sa akin. Ang katawan ko ay parang binuhusan ng yelo. Ang aking mga daliri ay nanginginig ng husto, habang mahigpit kong kinakapit ang gilid ng mesa upang hindi tuluyang manghina ang aking mga tuhod. Lumingon ako ng dahan-dahan. Doon nakatayo si Doña Josefina Salazar, ang reyna ng lipunan, habang hawak pa rin ang basong kristal na pinanggalingan ng mamahaling pulang alak. Ang mga mata nitong may kulay tsokolating lente ay naglalabas ng matinding paghamak at malamig na galit. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Sa halip, pinagmasdan niya akong parang isang mababang uri ng insekto na nadikit sa kanyang mamahaling sapatos. 3 taon. 3 buong taon kong tiniis ang mga matatalinghagang salita, ang mga pasaring na parang karay, o matang pagpapanggap na ako ay isang babaeng walang alam kundi yumuko. 3 taon mula nang mawala ang aking amang ampon sa isang kadudadudang aksidente, ang parehong lalaking nag-iwan sa akin ng susi para buksan ang mga sikreto ng pamilyang ito. At ngayon, sa gitna ng pagtitipong ito para sa isang walang raang milyong dolyar na kasunduan, pinili niyang ipahiya ako sa harap ng buong media para lamang patunayan na wala akong karapatang tumapak sa mundong kinabibilangan nila. Ang init ng alak sa aking balikat ay unti-unting lumalamig, ngunit ang apoy sa loob ng aking dibdib ay lalong tumitindi. Diyos ko po, bakit kailangan kong dumaan sa ganito? Ang mga tanong na yon ay paulit-ulit na sumasagi sa aking isip, habang ang bawat segundo ay tila tumitigil sa pag-ikot. Naririnig ko ang mga bulong-bulungan ng mga taong nag-aabang sa aking pagbagsak. May mga matang natatawa, may mga nag-aalinlangan, at may mga handa ng manghusga. Sabi niya habang nakataas ang kilay at may niting nanunuya sa labi. "Hindi ko alam kung paano ka nakapasok sa mundong ito, Teresa. Pero may mga mundong hinding-hindi para sa mga tulad mo. Bumalik ka na sa kung saang lungag ka nang galing bago pa kita tuluyang durugin sa harap ng buong bansa." Hindi ako sumagot. Ang mga labi ko ay nanatiling tikom, pinipigilan ang nanginginig kong boses na kumawala. Ang bawat paghinga ko ay mabigat, parang sinasaksak ang aking dibdib ng libu-libong karayom. Hindi ako pwedeng umiyak. Ang luha sa harap nila ay tagumpay para sa kanila. Hinding-hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahan na makita akong lumuluhod at nagmamakaawa. Ang mga ilaw ng camera mula sa mga reporter ay patuloy na kumikislap lumilika ng mga sunod-sulod na guhit ng liwanag na lalong nagpatingkad sa aking pag-iisa sa gitna ng bulwagan. Si Alejandro ang aking asawang nakatayo. Ilag metro ang layo ay nakatingin sa akin na may halong gulat at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata.
Ngunit sa sandaling yon ang kanyang mga mata ay blanko, isang patunay na sa gitna ng digmaang ito. Mag-isa ko munang haharapin ang unos. Ang mga paa ko ay kusa ng kumilos palayo sa gitna ng bulwagan. Hindi na ako naghintay pa ng isa mga salita mula kay Doña Josefina o sinuman sa kanila. Sa isang mabilis at biglaang desisyon na dulot ng labis na kirot at galit, hinubad ko ang mamahaling kwintas na ibinigay nila sa akin nung araw ng kasalan. Marahas itong ibinagsak sa ibabaw ng marmol na mesa sa harap ng lahat at naglakad ako palayo ng may taasno, habang ang pulang alak ay patuloy na tumutulo sa aking puting kasuotan. Ang malamig na hangin ng silid tulugan sa loob ng mansyong Salazar ay tila sumalubong sa akin parang isang yelo. Dinala ko ang aking mga paa sa harap ng malaking salamin sa vanity table. Ang puting damit na dati ay sagisag ng aking pagiging desente, ay ngayon ay nabahira ng matingkad na kulay ng pulang alak, mukhang sugat na hindi nabubura. Dahan-dahan kong inabot ang isang basang tuwalya at sinimulang punasan ang mantsa sa aking balikat. Ang bawat pahid ay masakit, parang pinipiga ang aking balat. Ngunit mas masakit ang kirot sa loob ng aking dibdib. Wala akong iniluha na luha. Ang mga mata ko ay nanatiling tuyo, matigas at puno ng malamig na determinasyon. Hindi ko sasayangin ang luha ko para sa kanila. Not for them. Binuksan ko ang aking laptop na nakalagay sa sulok ng mesa. Isinaksak ko ang maliit na secure USB drive sa gilid nito. Sa screen ay lumitaw ang mga komplikadong SART ng pananalapi, mga offshore accounts at ang mga pangalan ng mga dummy corporation na ginagamit ng pamilyang Salazar para sa kanilang illegal money laundering operations. Tumingin ako sa mga dokumentong ito ng may matalim na paningin. Habang abala sila sa pagmamataas at pagyurak sa aking pagkatao sa grand ballroom, hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay hawak ko na sa aking mga kamay. Ang bawat $1,000,000 na kinita nila sa madilim na paraan ay may katumbas na ebidensya na nakatago sa database na ito. Sa kabilang banda ng malaking mansyon sa pribadong study room ni Doña Josefina, ang hangin ay mabigat din sa tensyon. Nakatayo si Alejandro sa harap ng malaking mesa ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit habang pinagmamasdan ang inang payapang umiinom ng tsaa matapos ang nangyari sa pasilidad. Sabi niya ang boses ni Alejandro ay mababa ngunit nanginginig sa galit, Mom. What you did tonight was way out of line. Si Teresa ang asawa ko. Inilagay mo ako sa kahihiyan sa harap ng buong press at ng mga business partners natin. Nag-angat ng tingin si Doña Josefina. Ang mga labi niya ay gumuhit sa isang malamig at mapang-uyam na ngiiti. Sabi niya habang dahan-dahang ibinababa ang tasa sa platito. Out of line ako pa ang sinisisi mo, Alejandro. Binibigyan ko lang ng leksyon ang babaeng. Yon kung saang lugar siya nararapat. She's a nobody. A poor girl from nowhere who only knows how to trap an heir like you. Ibinaon ko lang sa mukha niya ang totoo. You are a Salazar, and you should marry someone with blood and status. Not a stray cat we picked up from the streets. Hinding-hindi ako makapapayag na patuloy mo siyang yurakan, ina, ang mariing tugon ni Alejandro. Ang mga mata ay nagliliyab sa unang pagkakataon ng pagsuwi. She is my wife and she deserves respect inside this house. Tumayo si Doña Josefina, ang kanyang autoridad ay bumalot sa buong silid nang walang kahirap-hirap. Sabi niya, ang boses ay matalas na parang kutsil. Yubulag ka na dahil sa babaeng yun, Alejandro. Tandaan mo kung sino ang naglagay sa posisyon na yan ngayon? Kung ayaw mong ikaw mismo ang kapakan, kumatuto kang tumingin sa tamang direksyon. Galit na tumalikod si Alejandro at lumabas ng silid. Bumalik siya sa kanyang sariling silid aklatan, malayo sa ingay ng ina.
habang binubuksan niya ang lumang wooden drawer ng kanyang ama para maghanap ng ilang dokumento sa negosyo may nadikit ang kanyang daliri sa isang nakatagong bahagi sa ilalim ng kahon. Isang lumang brown envelope ang nahulog sa sahig. Pinulot niya ito at binuksan. Sa loob ay may ilang lumang dokumento at isang sulat kamay ng kanyang yumaong ama na may petsa ilang araw bago ito pumanaw. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro nang mabasa niya ang mga katagang nakasulat dun, mga huling salita ng kanyang ama na nagbabala tungkol sa illegal na gawain ng sarili nitong asawa at ang pagbanggit sa isang lihim na international fund na ipinagkatiwala sa isang taong magpapatalsik sa kanilang korporasyon kung sakaling lumampas sila sa hangganan. At sa ilalim ng mga papel na yon, may nakalimbag na pangalan na nagpaginaw sa buong katawan ni Alejandro Teresa de la Cruz. Napatulala si Alejandro sa papel. Ang hininga ay biglang bumilis habang ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nag-uugnay sa kanyang isip. At habang nagaganap yon sa kabilang bahagi ng bahay, ang USB drive ay patuloy na kumikislap ng tahimik sa dilim ng silid ni Teresa, naghihintay sa tamang oras ng pagganti. Tila bumalik ang aking gunita. Ilang taon na ang lumipas sa isang madilim at amoy gamot na silid sa ospital, kung saan pilit na pinatutulo ng aking amang ampon ang kanyang huling hininga. Ang kanyang mga kamay na noy magaspang ngunit puno ng kalinga na nagpalaki sa akin mula sa pagiging ulila ay mahigpit na humawak sa aking mga palad. Sabi niya ang kanyang boses ay nanginginig at hirap na hirap sa paghinga, Teresa anak. Huwag na huwag mong kakalimutan kung sino ang pumatay sa ating pamilya. Ang mga Salazar ay nagtatayo ng kanilang marangyang imperyo gamit ang dugo at pawis ng mga taong inaakan nila. Ibinibigay ko sa iyo ang susi, hindi para maghigante sa parang sisira sa iyong pagkatao, kundi para singilin sila sa tamang takdaling panahon. Lumaban ka, anak ko. Stand tall kahit mag-isa ka. Ang mga alaalang iyon ang nagpanatili sa aking lakas sa loob ng 3 taon ng pagpapanggap bilang isang mahinang babaeng na pilitang magpakasal sa tagapagmana ng pamilya Salazar. Pumasok ako sa mansyong iyon na may dalang isang layunin ang hanapin ng husti. Siya para sa aking ama at ilantad ang buong katotohanan sa likod ng kanilang multimilyong dollar na korupsyon. Ibinaba ko ang aking tingin sa laptop screen kung saan patuloy na nag-a-update ang mga data packet na aking hinahakot mula sa main server ng korporasyon. Sa pamamagitan ng international fund na ipinagkatiwala sa akin, unti-unti kong binibili ang mga nakasanlaang shares ng mga maliliit na stockholder na sa pilitang inagaw ng pamilya Salazar noon. Ang bawat spreadsheet ay nagpapakita ng malinaw na pattern ng money laundering, tax evasion, at pati na rin ang pagbili ng mga opisyal ng pamahalaan para pagtakpan ng kanilang mga krimen. Sabi ko sa aking sarili, habang tinititigan ang refleksyon ko sa salamin ng monitor. Konting panahon na lang. Malapit na tayong singilin ng nakaraan, Doña Josefina. Ngunit sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan, ang mga lihim ay hindi kailanman nananatiling nakatago ng walang kapalit. Habang sinusuri ko ang isa pang dokumento tungkol sa huling proyekto ng kumpanya, isang sunod-sunod na vibration ang umalingaw-ngaw sa ibabaw ng mesang kahoy. Ang aking cellphone ay nag-iilaw sa gitna ng madilim na silid, nagpapakita ng isang tawag mula sa nag-iisang taong pinakamahalaga sa akin sa mundong ito. Si Tita Lourdes, ang aking tiyahin na nagpalaki rin sa akin simula nang mawala ang aking mga magulang. Kumunot ang aking noo. Madaling araw na. Bakit gising pa si Tita Lourdes at tumatawag sa ganitong oras? Sinagot ko ang tawag. Ang boses ko ay may bahid ng pag-aalala. Tita, may problema po ba sa kabilang linya walang agad? Na sumagot sa unang ilang segundo.
Ang tanging narinig ko ay ang mabibigat at nanginginig na paghinga na sinabayan ng mahihinang hitbi na pilit pinipigilan. Sabi niya ang boses ay basag at takot na takot, Teresa. Anak, tulungan mo kami. Diyos ko po, patawarin mo ako. Kailangan mo silang sundin kung ayaw mong mawala sa atin ang lahat. Bago pa man ako makapagtanong tungkol sa ibig niyang sabihin, isang malakas at malamig na boses ng lalaki ang umagaw sa linya, sinundan ng pagputol ng tawag na nag-iwan ng nakatutulig na katahimikan sa loob ng aking silid. Ang sikat ng araw sa umaga ay karaniwang nagdadala ng bagong pag-asa sa mga komunidad sa bansa. Ngunit sa araw na iyon, ang katahimikan sa paligid ng mga bahay kubo at sari-sari store sa barangay ay binasag ng isang pamilyar at nakakainis na boses na nagmumula sa radyo. Breaking news para sa ating umagang ito, mga katropa. Ang eksklusibong impormasyon na nakalap natin mula sa loob ng pamilyang Salazar, ang boses ni Celeste Gomez sa programa ay matinis at puno ng malisyosong sigla habang umaalingaw-ngaw sa mga nagtitinda sa palengke. Isang misteryosong babae na nag-aambisyong maging may-ari ng imperyo ang pumasok sa pamamagitan ng panlilinglang. Isang gold digger na nagpanggap na inosente para painugin ang ulo ng nag-iisang tagapagmana. Walang ibang pinupuntirya, kundi ang pera ng pamilya Salazar. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan habang nakikinig. Ang bigat ng hiya o kahihiyan ay tila lumipat sa aking mga balikat kahit malayo ako sa pinangyarihan ng broadcast. Ang media offensive na pinangunahan ni Celeste ay bahagi ng mas malaking plano ni Doña Josefina para sirain ang aking reputasyon bago pa man ako makagalaw. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto mula nang matapos ang radyo nang marinig ko ang katok sa pinto ng aking silid. Bumukas ito ng dahan-dahan at iniluwa nito si Ate Bianca Villar, ang Chief Legal Counsel ng pamilya Salazar, na may dalang isang makapal na brown folder at isang ngiting pilit na nagpapanggap na nagmamalasakit. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa mesa at inilalagay ang folder sa harap ko. Nakita mo na ba ang balita ngayong umaga, Teresa? Ang buong bansa ay humuhusga na sa iyo. Kung magpapatuloy ito, hindi lang ang pangalan mo ang mabubura, kundi pati na rin ang kakarampot na danggal na natitira sa pamilya mo. Tiningnan ko siya ng may matalim at blangkong paningin. Hindi ako nagsalita. Pinag-aralan ko ang bawat galaw ng kanyang muka, ang huwad na pag-aalala na nagtatago ng isang mapanirang intensyon. Sabi niya pa habang binubuksan ang folder at inilalabas ang ilang pahina ng dokumento na may nakahandang ballpen. Buti na lang at narito ako para iligtas ka sa gulo na ito. Naghanda na ako ng isang legal settlement agreement. Pipirmahan mo ito ngayon din. Isang kasunduan na nagsasaad na kusang, loob kang aalis sa mansyong ito. Isusuko ang anumang karapatan sa mga ari-arian ng pamilya Salazar at mananahimik habang buhay kapalit ng isang disyenteng halaga para makapagsimula ka ulit sa malayo. Napangiti ako ng tipid at mapait. Isang laro ng kapangyarihan. Akala nila ay madali nila akong mapapaamin o mapipilit na sumuko sa pamamagitan ng takot sa publiko. Sabi ko ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin na nagpaseryoso sa mukha ni Bianca. At kung tatanggihan ko ang kasunduang ito, Ate Bianca, ano ang susunod na hakbang ng amo mo ang ipaaresto ako sa saltrang pagnanakaw? Tumigil sa pagngiti si Bianca. Ang kanyang mga mata ay lumamig at ang maskara ng kabaitan ay tuluyang natanggal. Yumuko siya ng bahagya, palapit sa aking tainga, at ibinaba ang kanyang boses sa isang banta na sapat para yumanig ang aking buong pagkatao. Sabi niya ang boses ay mababa at puno ng lasa ng lason kung hindi mo pipirmahan ang kontratang ito ngayon. Teresa,
bukas na bukas din ang nag-iisang tao na natitira mong pamilya sa mundong ito, ang iyong tiyahin na si Tita Lourdes, ay gigising sa isang selda ng kulungan. May mga ebidensya kaming inihanda laban sa kanya para sa kasong pagnanakaw at estafa. Isang pirma mo lang at ligtas siya. Pumili ka ang sarili mo o ang nagpalaki sa'yo. Ang kontrata sa harap ko ay hindi na isang kasunduan. Isa na itong bitay na may nakakandadong lubid para sa aking konsensya. Ang ingay ng palengke sa ilalim ng matirik na araw ay karaniwang nakakaaliw. Ngunit sa sandaling iyon, ang amoy ng tuyong isda at ang sigawan ng mga tindera ay tila sumasakal sa aking paghinga. Naglalakad ako sa masikip na eskine. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba hanggang sa makita ko ang pamilyar na figura na nakaupo sa isang madilim na sulok sa likod ng mga tumpok ng gulay. Si Tita Lourdes. Ang mga mata niya ay mapula at namamaga ang kanyang mga kamay na dati ay laging mabilis magluto para sa akin ay nanginginig habang yakap-yakap ang isang lumang bag. Nang magtama ang aming paningin, mabilis siyang tumayo ngunit halos matumba dahil sa panghihina. Sabi ko habang mabilis na lumalapit at hinahawakan ng kanyang malamig na mga braso, "Tita, anong nangyari? Bakit tayo narito? Nasaan ang pinsan ko?" Hindi siya agad nakasagot. Ang kanyang paghinga ay bumibilis, isang tunog ng paghikbi na pilit niyang sinusupil sa likod ng kanyang mga labi. Hinawakan niya ang aking pisngi at dun ko naramdaman ang init ng kanyang mga luha. Sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Teresa. Anak, patawarin mo ang tita. Hawak nila ang pinsan mo. Sabi nila kung hindi ko ibibigay ang mga papel na itinago mo sa ilalim ng altar natin, hinding-hindi ko na siya makikitang buhay. Diyos ko, patawarin mo ako. Kinuha nila Teresa. Naibigay ko na sa kanila." Parang tumigil ang mundo ko. Ang mga dokumentong pinaghirapan kong tipunin sa loob ng 2 taon. Ang mga orihinal na resibo, ang mga pirmadong kontrata na nag-uugnay kay Doña Josefina sa pagkamatay ng tatay ay wala na. Ang lahat ng aking alas ay tila naging abo sa isang saglit dahil sa takot ng nag-iisang babaeng itinuring kong ina. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam ko ang bigat ng utang na loob na mayroon ako sa kanya at alam ko rin ang hapdi ng pagpili sa pagitan ng katarungan at ng buhay ng sariling anak. Hindi ko siya masisisi, ngunit ang sakit ay parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang aking puso. Pagbalik ko sa mansyong Salazar, ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng palengke. Dumiretso ako sa aking study area, umaasang baka may naiwan pa, baka nagkamali lang ako. Ngunit pagbukas ko ng pinto, ang bumungad sa akin ay ang malinis na ibabaw ng aking mesa. Ang folder na dati ay nandoon, ang mga hard copies na aking iniingatan ay naglaho na. Ang tanging naiwan sa gitna ng mesa ay isang piraso ng papel na may sulat kamay na kilalang kilala ko. Isang maikli at mapang-uyam na mensahe mula sa reyna ng mansyong ito. Narinig ko ang mahinang tunog ng takaw ng sapatos sa pasilyo at nang lumingon ako, nandoon si Doña Josefina. Hawak niya ang orihinal na folder. Ang mga pahinang dapat ay mapapabagsak sa kanya ay ngayon ay pinaglalaruan na lamang ng kanyang mga daliri na may suot na mamahaling singsing. Sabi niya habang dahan-dahang inilalapit ang folder sa apoy ng isang kandilang dekorasyon sa gilid ng pinto. "You were so close, Teresa. Napakatalino mong bata, pero nakalimutan mong sa bansang ito ang pamilya, ang pinakamalaking kahinaan ng kahit sinong matapang. Ngayong wala na ang mga ito, sino na ang maniniwala sa isang hamak na mananalapi na walang hawak na ebidensya?" Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na puno ng tagumpay at paghamak habang pinapanood niyang dahan-dahang lamunin ng apoy
ang unang pahina ng aking pag-asa. Ang ulan sa labas ng kumbento ay tila walang balak tumigil bumubuhos, nang malakas sa bubong nayari sa luma at kinakalawang na yero. Dumiretso ako sa orphanage ni Sister Magdalena sa Malate, ang tanging lugar na itinuturing kong santuwaryo sa gitna ng naglalagablob na gulo sa mansyong Salazar. Basang-basa ang aking laylayan at ang lamig ng hangin ay pumapasok hanggang sa aking mga buto, ngunit mas matindi ang pangangailangan kong makahanap ng sagot at lakas mula sa taong nag-iisang naniniwala sa akin. Nadatnan ko ang kumbento na balot ng katahimikan, tanging ang amoy ng insenso at lumang kahoy ang gumabati sa akin. Papaakyat na sana ako sa hagdan, patungo sa silid ni Sister Magdalena, nang marinig ko ang isang boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina. Huminto ako. Hindi ito ang malambot at mapagkumbabang boses na nakasanayan kong marinig mula sa kanya. Sabi niya ang boses ay matigas, malamig at puno ng put. Huwag mo akong diktahan kung kailan ako gagalaw. Sa loob ng ilang dekada, itinago nila ako sa dilim na parang isang maruming sikreto. Ngayong hawak ko na ang alas, sa pamamagitan ni Teresa, sisiguraduhin kong luluhod ang bawat Salazar sa harap ko. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang hininga ko ay tila nabara sa aking lalamunan. Dahan-dahan akong sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Doon nakita ko si Sister Magdalena na nakatitig sa isang luma at kupas na litrato ng ama ni Doña Josefina, ang yumaong patriarka ng mga Salazar. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa ng isang lingkod ng Diyos, kundi ang nag-aapoy na galit ng isang babaeng matagal na nagkimkim ng paghihigante. Sabi niya pa habang hinahaplos ang krus na nakasabit sa kanyang leeg, nang may pang ing-inig ang katotohanan ay palayain ka, sabi sa Biblia. Ngunit para sa mga Salazar, ang katotohanan ang magiging libingan nila. Gagamitin ko ang bawat sakit na nararamdaman ni Teresa para durugin ang kaisa-isang bagay na mahalaga kay Josefina, ang kanilang danggal. Dun ko natanto ang lahat. Ang bawat payo, ang bawat pag-alo at ang bawat impormas yung ibinigay niya sa akin ay hindi pala dahil sa pagmamanasakit sa aking kapakanan. Ako ay isang kasangkapan lamang. Isang panangga at sandata ng isang anak sa labas na itinapon at kinalimutan ng pamilya Salazar. Ang aking buhay, ang aking sakit ay naging puhunan lamang para sa kanyang pansariling digmaan. Ang krus na hawak niya ay tila naging isang matalim na balisong sa aking paningin. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking kaluluwa ay siya palang humahawak sa kabilang dulo ng tali na sumasakal sa akin. Napaatras ako, ngunit sa kasama ang palad ay sumagi ang aking siko sa isang plorera sa labas ng pinto. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong pasil, yung mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Tumigil ang boses sa loob. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw ang figura ni Sister Magdalena. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging kalmado at banayad, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanganib. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin at hawak ang kanyang kulay abong belo. Teresa, anak, kanina ka pa ba yan? Akala ko ay bukas ka pa. Darating. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking puso ay punong-puno ng pait. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong, ngunit matalim. Sino ka ba talaga, sister? At sino ang tunay na kaaway sa kwentong ito? Nakaupo ako sa sulok ng aking kama, sa gitna ng kadiliman ng aming silid, na tila unti-unti nang nagiging isang malamig na bilangguan. Ang bawat hininga ko ay may kasamang bigat ng pagkabigo.
Pagkatapos ng nalaman ko tungkol kay Sister Magdalena, pakiramdam ko ay wala na akong kakampi sa mundong ito. Ang bawat taong inakala kong kuta ng aking pag-asa ay naging patibong lamang pala. Naririnig ko ang mahinang pagpihit ng doorknob. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang pamilyar na yabag ni Alejandro ay mabigat tila bawat hakbang niya ay may dalang pag-aalinlangan. Huminto siya ilang hakbang mula sa akin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas masakit pa sa anumang sigawan. Sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Teresa, I saw them. Nakita ko si Mom at si Bianca sa study room kanina. They were celebrating, Teresa. Pinapanood nila ang pagsunog sa mga dokumentong kinuha nila mula kay Tita Lourdes. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ko ang pangumula ng kanyang mga mata. Hindi ito ang Alejandro na nakasanayan kong makitang laging sumusunod sa bawat utos ng kanyang ina. May kung anong nagbago sa kanya, isang paggising na huli na nga ba o sapat na para sa amin. Bago siya pumasok dito, nakita ko rin si Ate Bianca sa pasilyo. Sandali siyang huminto sa harap ng malaking salamin, tinititigan ang kanyang sarili habang hinahaplos ang mamahaling gold watch na malamang ay bonus mula kay Doña Josefina. Nuwit sa isang iglap, nakita ko ang pagdaan ng isang anino ng pag-aalin langan sa kanyang mukha. Binawi niya ang kanyang kamay, huminga ng malalim at tila pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging matigas. Kahit ang mga taong nagbebenta ng kanilang kaluluwa ay may mga sandaling kinatatakutan ang sarili nilang refleksyon. Bakit ka narito, Alejandro? Ang tanong ko, ang boses ko ay tuyo at walang emosyon. Narito ka ba para hingin ng aking kapatawaran? O para sabihing tapos na ang laban na ito dahil wala na akong hawak na ebidensya? Lumapit siya sa akin at lumuhod sa aking harapan. Hinawakan niya ang aking mga kamay at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga palad. Sabi niya, I was blind, Teresa. Pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na kahit gaano kasama ang mom, hindi niya magagawang pumatay o manira ng buhay. But tonight, I realized that I was part of the problem by staying silent. I am a Salazar, yes, but I am your husband first. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang suot na coat. Isang maliit kulay pilak na USB drive na tila kumikislap sa dilim. My father left this for me. Ang sabi niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. Hindi ko naintindihan noon kung bakit kailangang itago ito sa isang lihim na compartment sa kanyang desk. But after reading his last letter, I understood. My father knew what Mom was capable of. This is the second backup, Teresa. Ang lahat ng mga orihinal na bank transfers, ang mga pirma ni Mom sa mga kontratang at pabagsak sa pamilya mo, at ang katotohanan tungkol sa aksidenteng pumatay sa amang ampon mo. Lahat ay narito. Nanlaki ang aking mga mata. Ang pag-asang inakala kong tuluyan ng naglaho ay muling nagliyab sa loob ng aking dibdib. Ang bigat na dinadala ko sa loob ng 3 taon ay tila gumaan sa isang iglap. Inilagay ni Alejandro ang USB sa aking palad at isinara ang aking mga daliri rito. I am giving up my inheritance, Teresa. Sabi niya ng may determinasyon. Hinding-hindi ko matatanggap ang yamang binuo mula sa sakit ng ibang tao. We will end this together. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kalabanin ko ang sarili kong ina. Tiningnan ko si Alejandro at sa unang pagkakataon, sa gitna ng digmaang ito, hindi na ako nakaramdam ng pag-iisa. Ang USB sa aking kamay ay hindi lamang naglalaman ng mga dokumento. Ito ang susi para sa aming kalayaan at ang huling hatol para sa reyna ng mga Salazar. Then let's finish it, ang sagot ko habang mahigpit kong hawak ang aming huling alas.
Ang hagupit ng bagyo sa labas ng mansyon ay tila isang babala, isang marahas na hudyat, na ang kapangyarihang itinayo sa kasinungalingan ay malapit nang yanigin ng katotohanan. Sa loob ng madilim na sasakyan na nakaparada, malapit sa gate ng mga Salazar, nakita ko si Celeste Gomez. Ang dating sikat at mapagmataas na broadcast journalist ay basang-basa sa ulan ng kanyang maskara, ay humulas na sa kanyang muka habang pilit niyang kinakatok ang bintana ng sasakyan ng mga tauhan ni Doña Josefina. Sabi niya ang boses ay paos at puno ng desperasyon. "Please, kailangan ko makausap si Doña Josefina. Nagkakagulo na. Sa istasyon, hinahanap na ng mga awtoridad ang source ng mga fake news ko. Sabi niya, she will protect me. Hindi niyo ako pwedeng iwan sa air." Ngunit ang bintana ng sasakyan ay nanatiling nakasara. Sa isang iglap, mabilis itong humarurot. Palayo iniwan si Celeste na nakasalampak sa putikan ng kalsada. Pinanood ko siya mula sa malayo. Doon ko nakita ang isang mukha ng tao na nawala ng lahat ang takot ng isang kasangkapan na tinapon matapos pakinabangan. Ang bawat halahak niya sa radyo noong nakaraang araw ay napalitan ng hikbi ng isang babaeng. Alam na ang kanyang karera at kalayaan ay bilang na ang mga sandali. Kahit ang mga taong naghasik ng put ay marunong din palang manginig kapag ang dilim na kanilang nilikha ay nagsimula na silang lamunin. Binalikan ko ang tingin sa aking laptop. Kasama si Alejandro sa aking tabi, dahan-dahan naming inayos ang huling hakbang ng aming plano. Ang bawat piraso ng ebidensya mula sa USB ng kanyang ama ay unti-unti naming isinasalin sa isang encrypted cloud server na hindi nila kailanman mabubura. Sabi ni Alejandro habang nakapatong ang kanyang kamay sa aking balikat. "Naka-ready na ang lahat, Teresa. Ang mga kopya ng bank transfers ay naipadala na sa mga tamang tao sa Securities and Exchange Commission. Wala na silang matatakbuhan." Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang numero ni Doña Josefina. Alam kong nasa loob siya ng kanyang study room kampante at iniisip na ang lahat ng ebidensya ay naging abona. Nang sumagot siya, ang boses niya ay nanatiling malamig at puno ng awtoridad. Sabi niya, "Teresa, bakit ka pa tumatawag? Hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkatalo? You have nothing left, ni ang pamilya mo, ni ang dangal mo. Wala na." Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay tumitibok ng may kalmado, ngunit mapanganib na ritmo. Sabi ko, ang boses ko ay matalas na parang talim ng kidlat. "Baka nakakalimutan niyo, Doña Josefina, na sa bawat apoy na ginagawa niyo, may mga abo na nananatiling saksi. You thought you burned everything. Look closely at your accounts tomorrow morning. Ang perang inaakala nyo na sa inyo ay unti-unti nang bumabalik sa mga taong ninakawan nyo." Tumigil ang kanyang paghinga sa kabilang linya. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento. Sabi ko pa, bago ko tuluyang putulin ang tawag, "Bukas sa inyong press conference, sisiguraduhin kong ang buong bansa ay hindi ang aking muka ang huhusgahan, kundi ang sa inyo. Nag-enjoy ba kayo sa laro dahil tapos na ang oras nyo? Bukas ako naman ng taya." Ibinaba ko ang telepo at tumingin sa bintana. Ang ulan ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang. Ang mabigat na katahimikan sa pasilyo sa likod ng main auditorium ay tila kumukontra sa lumalakas na kaguluhan sa labas, kung saan nag-aabang ang daan-daang miyembro ng media. Habang naglalakad ako malapit sa pribadong silid-dasalan ng pamilya Salazar, bago ako humarap sa digmaan, huminto ang aking mga paa nang matanaw ko ang isang pamilya na anino sa loob ng madilim na kwarto. Nakatayo si Doña Josefina sa harap ng matayog at laging nakailaw na altar ng kanyang pamilya, malayong malayo sa matipunong mukha na laging handang mangmata ng tao sa lipunan.
Ang mga kamay nitong may mamahaling alahas ay makikita mong kumakatog habang mahigpit na hawak ang isang maliit at kupas na pangilaling damit ng sanggol. Ang bawat buntong hininga niya ay mabigat tilaba, may dalang poot lungkot at matagal na pangungulila na matagal niyang inilibing. Sabi niya habang nakatingala sa lumang larawan ng yumaong patriarka ng mga Salazar, ang kanyang boses ay basag at malalim sa suklam. Ginawa ko ang lahat ng ipinakipagtalo ninyo, Ama. I gave up my firstborn daughter just to hold this title. Tinapakan ko ang sarili kong puso. Binuhat ko ang kasakiman ninyong nakatatak sa akin para hindi niyo ako itapon sa kalsada. At ngayon, hindi ako kailanman papayag na ang lahat ng luha kong itinig ay bawiin lang ng isang hamak na ampon. Pinagmasdan ko mula sa malayo ang panging inig ng kanyang mga balikat. Sa kaunti at tanging sandali na yon, nakita ko na ang malabay niyang kasamaan ay hindi pala natural na luwal mula sa sinapupunan. Nahasa ang kanyang pagkatao dahil maging siya ay gumuho bilang biktima sa sarili nilang dinasti, yang mababakid at nagpabago sa kanya. Isinaalay niya ang pinaka-uniforme niyang anak upang mabayaran ang puwang ng awtoridad na pilit niyang pinanghahawakan ngayon nang may takot na iwan. Pero kahit gaano pa kadalamhati ang kanyang kasaysayan, hinding-hindi nito mapipigilan ang paniningil ng hustisya na nararapat para sa mga buhay na winasak ng kanyang ambisyon. Ang trahedya ng kanyang kahapon ay hinding-hindi magiging rason upang tanggapin ko ang panggigipit niya ngayon. Nang dahan-dahang lumapat ang pinto sa main ballroom, noong lumingon ako patungo sa silid ng pagtitipon agad na dumagundong sa aking tainga, ang kabi-kabilang mga mikropunong naglalagablab at nagpupumilit lumapit mula sa telebisyon at periodismo sa harap. Nakatayo si Doña Josefina sa gitna ng entablado ng may itiman at disenteng kasuotan ng pagluluksa habang marahang iginagawa ng peking pighati ang bawat salita niya. Ang kapait at luhang biyaning kanina ay nagdurusa ay ganong naitago ulit ng bukid niyang galing ng isang marikit. Napalabas ang papel ng inang, binubulsa ng sarili nitong kasalanan na api. Sabi niya pilit kinuwarado ng hikbi habang marugdob na ibinubuhos ang sumbat sa mikropono. Mga kababayan at mararangal na miyembro ng press, nakatayo ako rito ngayon sa inyong paningin. Hindi lamang bilang chairman ng Salazar Group, kundi higit sa lahat bilang isang sugatang ina sa loob nitong magulo kong pamahayan. Ang babaeng si Teresa de la Cruz, na itinuring naming anak sa mismong dugo natin, ay nakatatakot sa kamandag ng hinhin ng gahasang mananalakop. She is a fraud, isang mastermind ng grupo at luku-lukong magnanahaw ng kumpanya na siyang nanalakop kay Alejandro dahil magpasakop sa uwad na dokumento. Siya ay naririto ngayon. Binubuhusan ng paninirang banggit kami roon upang dumihin at ipalagpas natin para ipasara tayo pabaon ng kanyang mga panaginip. Nagsabay-sabay huminga ng malakas ang buong bulwagan. Ang nalamog ng reputasyon ng buhay ko simula pa ng gabing tinirika ng basag ng pulido niyong panghihira, yang ngayon ay higit na nilason sa harap ng bansang walang awang, nakatingin lang sa kasinungalingan niya. Huminga ako ng malalim. Hinahawan ng aking puso mula sa anumang yang ihinain nila. Tumalon man ako ng lakas palakom nang di kinapok mula roon hanggang sa bawat pirason. Marahan diretsyo ang mga hakbang na pumasok ako sa tanghalan sa mismong harap at tumungo ng matayog ang muka na di namimilit kundi pinanglalampaso bawat kasinungaling. Lumalambong man doon pumuwatik ang mataas noong danggal. Napalabi ang mga tauhan, umikot at nabulaga si Doña Josefina. Samantalang namaypay ang ngipin o manlulumong nakatitig sa matayog sa batuhan na tingin kong hindi luluhang parang aba sa kanyang gawi. Napulipil ang kanyang mapag diling-dibig na tigilan ng di humagkan dahil di sumalubong sa labi ang malawakan o maralitang luhaan o pagkakaulid.
Sabi niya na sa matinis, ngunit nangangarera roon na pilit boses at sigla pilit matigas sa bayan talsikan malaman pandidimulang bulyaw, papalakip. Paano nakapasok yan rito? Silensyo, tularan mo ito, pusta mong luko-luko mong makalamig. Gayoryang, mukhang walang hiya ka. Take this pobre away. Bakit ginutom pa yan? Namamandigan. Guards, seize her. Kaladkarin niyo siyang makalupas. Iyapak manilbi paligo sa putikan, tuloy wag panalamatan kaila roon magpatak. Agaran kong narinig ang nakakikilog sa bilad nitong pituan. Galing giliran na sunod na tumutubong humagpas armadon lulan. Para higiting paligo mangungulod, sabad ang sagi, sumunggo marilid kaskasin ako ng buho sa harapan pa rin, habang pumalalig na bawat ilawan sa kwarto at dumarayong nakatanga ang galawang, ganti sa paliparin niya roon. Hanggang kailan man lilang ng takot na inaning panangigaw mo sa akin. Ang hindi mahinto o pumukad na marahas na liwanag na nagliliwanag ay nagpumitlag mula patnubay ng sarising pakiwala sa malawakan at walang tulugang palakom. Tumutubo parang matitulis o walang awa ng makikisig o patalim na matipunong nagpapakiskis. Tuwid palapit ng aking walang imik at katarungang danggal. Sa gitna ng nakatutulig na ingay ng mga reporter at ang papalapit na mga security guard, nanatili akong nakatayo ng matuwid. Ang bawat hakbang ng mga lalaking nakauniforme patungo sa akin ay tila hudyat ng aking kamatayan sa harap ng publiko. Ngunit ang aking paningin ay hindi kumukurap. Nang abutin na ng isang guard, ang aking braso, isang pamilyar at matigas na boses ang pumigil sa kanila. Sabi niya ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Bitawan niyo ang asawa ko. Wag na wag niyo siyang hahawakan. Huminto ang mga gwardiya, naguguluhan kung sino ang susundin, ang makapangyarihang ina o ang nag-iisang tagapagmana. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang itinaas ni Alejandro ang isang remote control na hawak niya. Ang malaking LED screen sa likod ni Doña Josefina, na kanina ay nagpapakita ng logo ng Salazar Group, ay biglang nag-flicker at nagdilim. Ang bulong-bulungan ng media ay napalitan ng isang kolektibong singhap ng gulat. Ang kaninang madilim na screen ay napuno ng liwanag. Doon sa harap ng buong bansa, lumitaw ang malinaw na footage mula sa security camera ng Grand Ballroom nung gabi ng gala. Kitang-kita ang bawat detalye, ang mapang uyam ng ngiti ni Doña Josefina, ang sadyang pagtapon niya ng pulang alak sa aking damit, at ang kanyang pagyurak sa aking danggal, habang ako ay nananatiling walang kibo. Naramdaman ko ang panlalamig ni Doña Josefina. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng peking pighati, ay unti-unting naging maputla na parang papel. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litra. To sa screen ang mga kislap ng kamera ay parang kidlat na tumatama sa nagluluhong maskara ng aking biyenan. Sabi ko, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Ang boses ko ay kalmado. Ngunit bawat salita ay may bigat ng hustisya. Ang katotohanan ay hindi kayang sunigin ng kahit anong apoy, Doña Josefina. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat dahil nasulog niyo ang mga papel mula kay Tita Lourdes? Nakalimutan niyo na ang mundong ito ay digital na ngayon. At hindi lang yan ang dapat niyong ikatakot. Sa isang iglap, nagbago muli ang larawan sa screen. Sa pagkakataong ito, hindi na ito video. Ito ay mga legal na dokumento. Ang mga digital certificate ng International Investment Fund na ilang dekada nang nagpapatakbo sa likod ng mga malalaking proyekto ng Salazar Group. Sa pinakababang bahagi ng dokumento, nakasulat ng malinaw ang pangalan ng Ultimate Controlling Shareholder. Ako ang may-ari ng fund na nagliligtas sa kumpanya niyo mula sa pagkabagsak sa loob ng 3 taon. Ang sabi ko, habang nakatingin ng diretso sa kanyang nanginginig na mga mata. I am not just your daughter-in-law.
I am the one who owns your empire. Sa kabilang dako sa tahimik na silid ng orphanage, nakaupo si Sister Magdalena sa harap ng TV. Ang kanyang mga kamay na may hawak na rosaryo ay nanginginig. Nang makita niya ang tagumpay ni Teresa, ang put na matagal nang nakatanim sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang masakit na pagsisisi. Napayuko siya, ang kanyang mga luha ay pumatak sa kulay abong tela ng kanyang suot. Napagtanto na ang batang babaeng ginamit niya bilang kasangkapan ay ang tanging taong nagpakita sa kanya ng tunay na katapangan na wala ang mga Salazar. Balik sa ballroom, ang atmosfera ay naging kasing bigat ng semento. Ang mga opisyal ng Securities and Exchange Commission kasama ang mga pulis na nakabarong ay pumasok na sa loob ng auditorium. Sabi ni Doña Josefina, ang boses niya ay halos pabulong na at puno ng takot. Hindi ito maaari. Sinira mo kami. Sinira mo ang lahat. Hindi ako sumagot. Pinanood ko siyang manghina, ang kanyang tuhod ay bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa sahig sa gitna ng mga naglalagablab na ilaw ng kamera. Sa labas ng gusali, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay palapit ng palapit, isang nakatutulig na hudyat na ang oras ng pagbabayad ay dumating na. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga pulso ni Doña Josefina ay hindi naglabas ng anumang ingay na kasing lakas ng pagsabog. Ngunit para sa akin, yon ang pinakamalakas na hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ang bawat metalikong pag-ikot ng kandado ay tila tumatapos sa 3 taon ng aking paghihirap, pagtitimpi at lihim na pagluha. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Ate Bianca Villar na pilit na nakikipagsiksikan sa mga reporter. Sinusubukang takpan ang kanyang muka gamit ang kanyang mamahaling designer bag. Ngunit hindi siya nakalayo. 2 opisyal ng NBI ang humarang sa kanyang daan. Sabi ng isang opisyal habang binabasa ang kanyang mga karapatan, Ate Bianca Villar, isinasangkot ka rin sa kasong falsification of public documents at conspiracy to commit money laundering. Sumama ka sa amin ng mapayapa. Ang muka ni Bianca ay naging kasing puti ng chalk. Sabi niya ang boses ay matinis at puno ng pang-ininig. Teka lang, I was just doing my job. Sinunod ko lang ang lahat ng utos ni Doña Josefina. Hindi niyo ako pwedeng damayin dito. It was all her decision. Let me go, please. Tiningnan ko siya na may halong awa at put. Ang babaeng dati ay napakatalas magsalita at puno ng kayabangan, ay ngayon ay nagmamakaawa. Isinusuka ang amo na dati niyang pinagsisilbi para lamang iligtas ang sarili. Yon ang tunay na mukha ng katapatang binili ng pera, mabilis maglaho kapag ang apoy ay malapit na sa sariling balat. Lumingon ako kay Doña Josefina. Kahit nahawak na siya ng mga pulis, pilit pa rin niyang itinataas ang kanyang baba. Sinusubukang panatilihin ang huling bakas ng kanyang kapangyarihan. Ngunit nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang tuluyang pagguho ng kanyang kuta. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng apoy, kundi isang malalim at madilim na kawalan. Sa sandaling yun, dahan-dahang pumasok sa loob ng auditorium si Sister Magdalena. Hindi na siya nakasuot ng kanyang abeto. Isang simpleng puting blusa at itim na palda na lamang ang kanyang gamit. Tila tinanggal na rin niya ang maskara ng pagiging perpektong alagad ng simbahan. May hawak siyang isang maliit na kahoy na kaban. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng anumang salita. Sabi niya habang iniaabot ang kaban, Teresa, narito ang huling piraso ng katotohanan. Ang mga orihinal na sulat at dokumento na magpapatunay na hindi aksidente ang nangyari sa amang ampun mo. I kept this for my own revenge. But I realize now that justice doesn't belong to me. It belongs to the truth. Patawarin mo ako sa paggamit sa'yo.
Tiningnan ni Sister Magdalena si Doña Josefina ng huling beses, isang tingin sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa-winasak ng iisang pamilya sa magkaibang paraan. Pagkatapos, ay tahimik siyang tumalikod at lumabas ng auditorium, iniiwan ang lahat ng bigat ng nakaraan sa aking mga kamay. Lumapit ang mga board members ng Salazar Group sa akin, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at panginginig. Sabi ng isa sa kanilang boses ay pilit na naglalambing, "Miss De La Cruz, Madam Teresa, mayong ikaw na ang controlling shareholder, ang buong imperyo ay nasa ilalim na ng iyong pamumuno. Handa kaming sumunod sa bawat utos mo. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin natin sa kumpanya." Tiningnan ko ang malawak na bulwagan, ang mga mamahaling chandelier at ang mga taong handang yumuko sa sinumang may hawak ng pera. Naramdaman ko ang hawak ni Alejandro sa aking balikat, isang hawak na nagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Sabi ko habang pinagmamasda ng huling pagkaladkad ng mga pulis kay Doña Josefina, palabas ng pinto. Hindi ko kailangan ng imperyong ito. Ang kapangyarihang binuo sa pananakit at pandaraya ay hindi kailanman magiging isang tahanan. Simula sa araw na ito, ang Salazar Group ay dadaan sa isang ganap na paglilinis. Ngunit, huwag niyo akong asahan na uupo sa tronong ito. I am refusing the title. Ang lahat ng shares na hawak ko ay ililipat sa isang public trust. Tumalikod ako sa entablado. Hindi na lumingon pa sa mga camera na patuloy na kumikislap. Habang papalabas kami ni Alejandro sa gusaling, yun narinig ko ang mahinang tunog ng mga pinto na nagsasara sa aming likuran. Ang bawat hakbang namin palayo ay tila nagtatanggal ng mga kadena na matagal nang pumipigil sa aming paghinga. Ang gabi ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, ang hangin ay amoy kalayaan. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumuho ang tour ng mga Salazar at ang dating ingay ng mga balita ay napalitan na ng tahimik na bulong ng paghilom. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang bagong gusali sa labas ng lungsod, isang santuaryo na gawa sa mapuputing pader at malalawak na bintanang, hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok sa bawat sulok. Ito ang Teresa de la Cruz Center for Empowerment of... Ang pundasyong itinatag ko gamit ang mga naiwang yaman ng aking amang ampon at ang bahagi ng shares na ipinagkatiwala ko para sa mga kababayhang biktima ng pang-aabuso at mga batang ulila na tulad ko noon. Tumingin ako sa aking suot na damit, isang simpleng puting linen na blusa. Wala na ang mansa ng pulang alak. Wala na ang bigat ng mamahaling alahas na dati ay tila kadenang sumasakal sa aking leeg. Ang bawat hibla ng tilang ito ay amoy malinis na hangin at kalayaan. Sabi ni Tita Lourdes, habang dahan-dahang lumalapit sa akin at humahawak sa aking siko ng may pag-aalinlangan. "Anak, hinding-hindi ko makakalimutan ang laki ng puso mo. Pagkatapos ang lahat ng nagawa ko, pagkatapos ang takot at pagkakamali ko, tinanggap mo pa rin ako." Humarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkawala ng hiya na matagal na nagpabagsak sa kanyang balikat. Sabi ko, ang boses ko ay banayad at puno ng katapatan. "Ang utang na loob ko sa inyo, tita, ay hindi nababayaran ng pera o ebidensya. Pamilya tayo. Sa pamilya ang pagkakamali ay pinatatawad, basta't ang puso ay marunong bumalik sa tama." Niyakap niya ako ng mahigpit at sa pagkakataong yon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan na matagal kong hinanap. Hindi ito matatagpuan sa loob ng isang mansyon o sa balanse ng isang bank account. Matatagpuan ito sa pagpapatawad at sa pagpiling magpatuloy sa buhay ng walang dalang pot. Lumabas ako sa hardin ng pundasyon kung saan nakita ko si Alejandro na nakikipaglaro sa ilang mga bata. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit.
Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong at ang kanyang muka ay mas maliwanag pa sa anumang diamanteng pag-aari ng mga Salazar noon. Nang makita niya ako, tumigil siya at naglakad palapit sa akin, may dalang isang maliit na bulaklak na pinitas niya mula sa damuhan. Sabi niya habang inilalagay ang bulaklak sa likod ng aking tainga. They're asking for the founder, Teresa, pero sabi ko sa kanila ang asawa ko ay hindi lang isang founder, she's the soul of this place. Mumiti ako at isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Sabi ko, Alejandro, masaya ka ba? Kahit nawala na ang lahat ng luho na kinalakihan mo? Huminga siya ng malalim. Pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw. Sabi niya, sa unang pagkakataon sa buhay ko, Teresa, nakakatulog ako ng mahimbing dahil alam kong ang pangalang dala ko ay hindi na kasing kahulugan ng takot. Masaya ako dahil kasama kita at dahil sa wakas tayo na ang sumusulat ng sarili nating kwento. Tumingin ako sa malayo sa abot tanaw, kung saan ang langit ay naghahalo ang kulay ng kahel at asul. Ang kwento ni Teresa de la Cruz ay hindi nagsimula sa yaman at hindi rin ito nagtapos sa paghihigante. Ito ay isang kwento ng pagtindig sa gitna ng bawat talsik ng putik, ng pagpapanatili ng dangal sa harap ng bawat panlilibak, at ng paniniwalang ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong meron siya, kundi sa kung ano ang kaya niyang iwan para sa ikabubuti ng iba. Ang bawat hakbang ko ngayon ay magaan. Ang bawat hininga ko ay malalim. Ang digmaan ay tapos na. At ang natira ay ang buhay na puno ng katotohanan, pag-ibig, at isang bukas na hindi na kailanman mababahiran ng kahit anong mansa.